Yo! What's up mga kamismo? Panibagong trouble na naman dito sa aming emergency generator. Fresh na fresh pa to mga kamismo, bago lang. Dahil every Saturday ay meron akong Saturday routine ng pagtitesting ng mga emergency equipment, ay napag-alaman ko na may problema tong emergency generator dahil pag start ko ay nag-overspeed ito kagad. Kaya napakahalaga talaga ng weekly testing kung saan ay maaagapan yung mga problema. Eto, basahin natin yung circuit diagram mga kamismo. Ang unang hahanapin natin dyan mga kamismo ay kung ano ba yung nagpapatrigger na mag-overspeed yung emergency generator. At based sa diagram, ito yung overspeed niya. Yung nagpapatrigger is yung relay na R2 at saka yung magnetic pickup na matatagpuan sa may engine side. At dito naman yung normally open ng R2 na papunta sa PLC. Yung contact niya mga kamismo. Taga ba to ng signal? Diyan muna tayo mag-focus sa unang trouble. Medyo madami-daming trouble to mga kamismo. Sabi ko sa inyo swerte talaga to Magnetic pickup. Walang problema ang relay natin. No, wala. Functional. Start. Ayan mga kamismo, testing. Dinisconnect ko yung magnetic pickup. Ayan, kung mapapansin nyo, nag-run, lumilaw yung idle. Tuloy-tuloy nang walang interruption. Ang problema, ayaw nang mag-stop. Kung kaya ay sa fuel solenoid kami nag-turn off. At bago tayo pumunta sa stop button ng emergency, dito muna tayo sa magnetic pickup. Ayan, kinalas ko na yan mga kamismo para linisan. Inspection na rin at reading ng kanyang coil kung okay pa. At ayan mga kamismo, meron namang reading. Ang problema, hindi ko lang sure kung accurate pa ito at kung faulty na ba o hindi. So testing tayo ulit. So, binalik ko na yung magnetic pickup mga kamismo kung saan siya original na nakalagay. At habang umaandar ay double checking ng parameters. Ayan yung frequency 60 and 440 volts. Naka-general naman at continuous ang running. So, may improvement ulit mga kamismo. Ang problema, yan pa rin, ayaw mag-stop. At hanggang sa inabutan na naman ng panibagong alarma mga kamismo. Ito yung tacho fail. Kung kaya mga kamismo, tinagal namin ulit yung pickup sensor. Then in-adjust namin. Baka kasi nagkaroon ng conflict sa kanyang adjustment. At based naman sa kanyang tacho hour mga kamismo, ay okay naman ito. Dahil nga weekly ako nagtitesting, meron akong picture for reference mga kamismo. Same lang din ng value na nakukuha ko every time na magtitest ako na normal condition. Plus, syempre, nag-relay din ako sa libro kung ano yung mga nakalagay doon na settings nito. Naiisip nyo na ba mga kamismo kung ano yung trouble nito? Anyways, mga kamismo, merong note dito na kapag nag-alarma yung tacho fail, kailangan ay pindutin ka agad yung emergency stop since nag-overspeed nga mga kamismo. Yun ang sinasabi ng sensor, pero dahil faulty nga, ibang istorya na naman yun. Katulad na lamang nito mga kamismo, pansinin nyo yung tacho hour. Nag-0 pero still running pa rin mga kamismo. Kaya pinindot ko na lang din yung emergency stop at yung kanyang bell stop. At with regards pala mga kamismo sa stop button nito, chinek ko isa-isa yung linyada. Okay naman lahat, papuntang PLC. So working. Walang putol na linya mula sa supply papuntang push button ng stop hanggang sa mapunta sa PLC nito. Madali lang yan mga kamismo. Baybayin nyo yung circuit diagram, then i-actual ninyo. Ito yung proof mga kamismo na okay at goods yung push button. Dahil ang stop mga kamismo, dahil nagbibigay ito ng signal sa PLC. Syempre manual mode, then start ulit. Yan, pakita ko lang sa inyo na nagre-run talaga. Yan yung feedback niya, nagbibigay siya ng feedback. Ayun nakita niyo po mula sa ilalim. Tapos yan, running yan mga kamismo. Subukan naman natin ngayong pindutin yung push button ng stop. Yan pinipindot ko. Then pakita ko sa inyo yung PLC. Pag pinindot mo yung push button na red, ayan yung lumalabas. Number 10 na signal. At tignan nyo yung difference sa emergency push button mga kamismo. Pindutin ko yan. Ayan, nagkaroon siya ng feedback ng number 16. Then yung 0 sa may baba, yun yung output niya na nag-uutos na i-stop yung engine. Ayan yung mga kamismo yung diagram. Basahin nyo na lang. Kaya medyo iwas ako sa pagturo ng mga ganitong mga kamismo. Hirap mag-edit. Ayun na nga mga kamismo, yung isa pang problemang nakikita ko dito is yung PLC. Dahil malfunction na to mga kamismo.
Sa palagay ko, dahil din to sa sobrang lamig ng panahon. Katulad nung sa mooring winch namin mga kamismo. Same din, yung PLC din yung naging problema ko doon. Ang ginawa ko doon ginamperan ko lang para makasurvive at mapaandar pa. Pero yung good news doon nung nag-sailing kami at uminit na yung panahon, nag-back to normal. Pero tuloy pa rin yung request ko doon mga kamismo kasi anytime pwedeng masira yun ulit. Wala akong pamalit, mahirap na. So ito mga kamismo, ginawan ko na lang din ng paraan kung paano ito mapapaandar. With approval syempre ni Chief Engineer. For the meantime lang naman to. At ginaranti ko sa kanya na papasok ito in auto mode. At pag manual mode naman, sisiguraduhin ko na walang mag-aalarma dito. Even yung taco fail mga kamismo. Ayan mga kamismo, ginamitan ko na ng pinagbabawal na teknik yan. Subukan naman nating i-stop ngayon. Ay, nag-stop. Ayan. At yun lang mga kamismo, kung meron kayong mga suggestion, comment nyo lang sa baba. Huwag kayong mahihiya, i-drop nyo lang yung opinion nyo dyan mga kamismo. Hopefully, makatulong ito sa inyo na kahit konti lang balang araw. So paano ba yan? Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Bye-bye!